Para sa makakapanood ng video na to, if you really want to change your life, kailangan marunong kang maging alchemist. Like, kaya mong mag-transmute or kaya mong i-change yung negative situation to positive situations in your life. That's the only key. Kasi if not, kung forever ka lang magiging victim mentality, victim mindset, simula dati hanggang ngayon, wala talagang mangyayaring pagbabago sa buhay mo. As in guys, like, sa collective experiences ko at sa mga mentors ko, sa books na binabasa ko, at sa lahat ng research ko, the ability to bounce back from setbacks or from failures, from rejections and everything, kung ano man tawag mo dyan sa mga negative situation na yan, the ability na mag-bounce back ka dun. Kahit mag-ano ka ulit, yung back to scratch, pero kaya mong i-build ulit yung sarili mo, itayo yung sarili mo na kahit walang ibang tao yung tumutulong sa'yo, walang sumusuporta sa'yo na iba, kaya mong buuin yung sarili mo ulit. That is one of the factors para maging successful yung isang tao. Yan talaga yung talagang napansin ko. At simula nung na-discover ko yan, in-apply ko na yan sa life ko. As in, talagang kung ano man mangyari, wala kang ibang sisisihin kung hindi sarili mo lang. So kaya kailangan responsable ka sa buhay mo, alam mo yun, at talagang meron kang ang tawag dito, disiplina din at the same time. Na kung gusto mo ng ganitong klaseng buhay, kung gusto mo magbago yung buhay mo, edi you have to change something from within. Not from without, but from within. At dyan nalilito yung ibang nagko-comment sa mga videos ko, sa mga live stream ko. Paano ba i-change something from within? So, you start with healing your trauma, with yung mga baggages mo from the past. So, kailangan mo siyang ayusin ngayon, if meron ka pa. Kasi kapag ka, sinupress mo to, magre-resurface lang to sa mga upcoming years. So, kumbaga, kahit itago mo siya, ihahunt ka pa rin nung madilim na nakaraan mo or yung mga pagkakamali mo in the past, yung mga trauma mo in the past, hahabulin at hahabulin ka niyan. Kumbaga, lalabas at lalabas din yan sa future kung hindi mo siya i-fix ngayon. Kung hindi mo haharapin yung takot mo, yung fears mo, yung mabibigat na nangyari sa nakaraan mo, yung madilim mong nakaraan. So, kailangan mo siyang harapin, and then, yung weakness mong yun, gagawin mo siyang strength. At kahit sabihin sa'yo ng ibang tao na failure ka, wala kang mararating sa buhay, mabubuntis ka ng maaga, makakabuntis ka kagad, hindi mo matutulungan magulang mo, forever kayong mahirap, hindi ka makakatapos ng college, etc. Hindi mo yun papakinggan kasi meron kang sariling conception or meron kang sariling assumption towards your life, and you have to persist do sa assumption na yun, kung ano nga ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi talagang once na nagdesisyon ka na baguhin yung life mo, dadating yung mga tao na hihigiting ka pababa. Magugulat ka na lang kung sino yung mga taong to. Kasi magugulat sila sa sudden changes ng behavior mo, sa sudden changes ng perspective mo sa buhay, at hindi sila sanay na nagbago ka. So, mas sanay sila sa dating ikaw. So, kapag ka ganyan, itatry nila na ibalik ka sa dating ikaw. At kapag ka, na-tempt ka or na-distract ka doon, na-trigger ka sa kanila, sa mga sinasabi nila, sa mga opinion nila, the history will repeat itself. Para ka lang nasa loophole at ayaw natin yung mangyari. Kaya ako gumagawa ng contents dito, guys, kasi gusto ko may mabago sa buhay ng mga nanonood sa akin. As in, gusto ko may matupad na manifestation. As in, hindi lang yung small thing. Gusto ko talaga yung parang hindi nyo na makilala yung sarili nyo. Pag lumingon kayo sa dating kayo, yung sobrang massive ng changes, I don't know. Kaya paulit-ulit ako lagi na about sa topic na ganito, even sa live stream, sa contents ko sa TikTok. Kasi I know how it feels na
wala kang napapatunayan or puro pagkakamali ka sa buhay. At ang dami mong traumatic experiences. Kasi kapag ka ganyan, ang dami mong blockage eh. 'Di ba? Paano ka makakapag-attract ng abundance kung ikaw mismo may blockage? Yung tinatawag nila na chakra, no? Sa spirituality, may tinatawag na 7 chakra. Or sa quantum physics naman, or sa neuroscience, ang tawag doon ay 7 energy centers. So, kapag ka yung chakras mo, ano yan, straight yan dito, guys. So, kapag yung chakras mo or yung energy centers mo may blockage, kasi yung bawat chakra mayroon siyang connection sa emotions ng tao. Wari, selosa ka, insecure, mainitin ang ulo mo, ganito, ganyan. So, may connection siya sa 7 chakra. But anyway, ibang topic na yon. Yung ibig ko lang sabihin, di pag na-blockage yung mga chakras mo dyan, yung 7 energy centers mo, hindi mag-flow yung abundance. Kasi, kung na-imagine nyo, parang monk na nagme-meditate. Alam niyo yung position na nakaupo ka, naka-cross legs, nakaganan ba? Basta something ganon. Kung na-visualize yun sa isip nyo, di ba, kita nyo si Avatar, si Aang. Ito yung kaya ko i-explain sa ano ha, para mag-gets nyo yung ibig ko sabihin. Yung may arrow siya dito. So, imagine nyo, pagka, di ba, nagiging Avatar state siya, umiilaw yon yung parang arrow. So, ganon din sa tao. So, straight siya sa root chakra mo at saka hanggang dito sa crown chakra. Yung root chakra natin is for reproductive system. Yun yung pinaka mababang chakra. So, anyway, kailangan mag-flow yung, ano dyan, ano tawag ba doon? Yung Christ consciousness doon para mas malapit ka sa blessings or makapag-manifest ka ng bonggang-bongga na mabilis or mabilis ka din makapag-download kay universe or kay God na mabilis. Kumbaga, super tindi na nung enlightenment mo kapag ka na-unblock mo yung chakras mo. At nakakapag-perform ka na ng mga supernatural things. This is backed up by science, sinasabi ko. So, anyway, yun, ibig sabihin totoo yung himala. Pero, ayan, nalalayo na tayo sa topic. Pero, ibig ko lang sabihin, kapag nga hindi ka marunong mag-transmute ng negative energy into positive energy, matatalo ka sa buhay. So, kailangan gagamitin mo yung mga pain ng nakaraan mo para maging successful ka. You have no choice. Ganito lang yan. What if bumalik? What if mag-jump tayo sa future? Habang nakikinig kayo sa video na to, nag-jump tayo sa future, tapos sa panahon na yon, nag-look back ka sa nakaraan mo. Are you happy with your life? Are you happy sa mga desisyon na ginawa mo? Or hindi ka masaya? So you have to think about that, guys. Yun yung gusto kong pagkaisipan nyo. Yung future reality nyo, like 1 year from now, nasaan ka? Masaya ka ba sa mga eksena mo nung nakaraan or hindi? Girl, diba? So, kumbaga sa akin, mga mi, tapos na tayo sa victim mentality, tapos na tayo sa victim mindset, sa lagi na lang tayo nakakaawa. Tigilan na natin yun. Kailangan ma-adapt natin yung winner's mindset or abundance mindset. Tama na tayo sa scarcity or survival. Hindi na tayo bagay doon. At wala na tayong ibang sisisihin kung hindi mga sarili natin. Kaya kailangan talagang may paninindigan tayo this time. Hindi yung effort natin ay paputsu-putsu lang. Ay kung mataas pangarap mo, tapos yung effort mo paputsu-putsu lang. Paano yun? Diba? So may kailangan kang baguhin. Yung mga pangit mo ugali, at yung perspective mo sa buhay, kailangan maganda. Alam ba yun? Diba? So, yun lang. I mean, katulad din ng mga sikat na mga artist, sina Taylor Swift, ganyan. Di ba gumagawa sila ng kanta kapag ka broken-hearted sila? Or kung hindi mo broken-hearted, songs about their love life, their current life. May pinanghuhugutan kasi. So, ibig ko sabihin dito, mga mi, is
yung negative situation nila, ginagawa nilang positive. Kasi bakit? So, let's say, kung gumagawa siya ng kanta about their breakup, kumikita pa rin siya doon or kikita pa rin siya doon. So, at least, may pinuntahan yung kanyang, yung pain, yung negative emotions, na transmute niya sa positive outcome. So, kung hindi ka man si Taylor Swift, pwedeng gawin mo is yung super frustrated kasi nangyari sa life mo, pwede kang mag-gym. Diba? Ibuhos mo yung energy mo sa pag-gym. Or to learn new hobbies, learn new sports. Diba? Alam mo yun, yung mga hindi mo pa nagagawa dati ngayon, it's the perfect time to do it. At dun mo ilaan lahat ng negative energy para in that way, after 6 months of doing that activity, master mo na yun. Kasi it takes 21 days to form a habit. So kung aaraw-arawin mo, para alam mo yun, ma-turn mo yung negative to positive, 1 hour every day, meron kang pinag-aaralan na new skills or new hobbies or may ginagawa kang new productive activities in your life, mare, sobrang magiging colorful yung life mo. At pagka nag-jump tayo after 6 months, magugulat ka na lang, ang daming positive things yung mangyayari sa life mo. Kung gusto mo, magtayo ka ng business. Diba? Malay mo. Diba? Alam mo yun, ang daming pwedeng gawin kaysa magmukmuk ka dyan. Pero, it's fine to release those negative emotions. Huwag mo isusuppress. Pero ang sa akin lang, it's not the end of the world kapag nagkamali ka. Or kung may nangyaring masama sa life mo. It's not the end of the world. Kaya mo pang i-switch yan into positive things. And the decision is up to you. Ikaw lang ang makakahawak ng mga susunod na mangyayari sa life mo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you on the next one. Bye!